Welcome ulit guys sa ating channel. May kakalikutin ulit tayo isang amplifier concert na 502. Ayan. Bali nabuksan na natin siya. Na-check natin. Pumutok na yung mga power transistor niya tapos yung mga ibang parts. So i-check natin yan mamaya mga kalikot. Ayan, so ito siya mga kalikot. Pumutok na tong transistor na to. Ayan, pati ito. May mga resistor din dito na pumutok. Hindi natin alam kung ano yung mga value niya. Yan, pati dito may resistor din na nasunog dito. Check natin yung mga value niyan mamaya kung may kaparehas sa ibang channel. Tapos check rin natin tong mga power transistor niya mamaya kung okay pa yung iba. Tapos itong mga resistor, fuse, yan. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para updated kayo lagi sa mga video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikotin na natin siya. Tara! Natanggal na rin natin yung kanyang heatsink, yan, para mas madali natin matanggal yung mga transistor. Ito guys, oh, sunog na siya. Tapos dito, pero parang parehas sila dito kasi left and right siya. Check na lang natin kung parehas sila ng value. Tapos tinanggal pala natin yung temperature limiter switch niya dito sa kanyang heatsink. Kasi sabi ng may-ari, minsan gumagana yung exhaust fan niya, minsan hindi. So check natin. Tapos i-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano i-test or i-check itong temperature limiter switch ng isang amplifier. So kailangan naka-ohms tayo sa ating tester. So may dalawang klaseng temperature limiter mga kalikot, yung normally open at saka normally close. Yung normally open, kagaya itong tinitest natin. Ito yung normally open. Hirap naman hawakan nito. Ayan. So ibig sabihin normally open siya kasi hindi siya naka-switch. Ngayon painitin natin. Ayan. So may reading na sa ating tester, ibig sabihin nag-switch na siya. So ibig sabihin okay itong ating temperature limiter switch. So kapag lumamig na siya, ayan, mag-o-open ulit yung kanyang switch. Ibabalik na lang natin to mga kalikot. Okay itong temperature switch niya. Dito naman tayo sa kanyang mainboard. So yung mga transistor niya, ayan, parang in-erase yung mga number dito sa mismong transistor. Walang nakalagay na number, pero dito sa kanyang board, ayan, may number siya. C5198. So dalawang C5198 at saka yung dalawa E1941. So same lang yan dito sa left channel niya. Tapos ito, ayan, sunog rin. Bali tanggalin muna natin yung mga transistor mga kalikot. Tapos yung mga sunog, tapos check na lang natin yung kung ano yung mga value nila at saka number. Tapos check na rin natin yung mga resistor, fuse, mga diode niya. Tapos yung mga ibang resistor dito na sunog. I-check rin natin yan. Tapos ito, yung mga transistor na yan. Tapos nilinisan natin guys yung power transistor. Ayan, nakita na yung number niya, C5198. Tapos A1941. Siguro na kwanto talaga, sobrang init nung mag-short. Ayan, nagpakita na yung number niya. Bali baklasin ko muna guys yung mga shorted or yung mga pumutok. Tapos pati yung power transistor niya.
Test na natin yung 8 transistor. Kasama itong maliit na transistor na 9014. Kasi yung isa pumutok na rin. Ito. Dalawang paa na lang yung natira. Same lang dito sa pumutok na malaking transistor. Check natin itong ano ba to? A1941. Mukhang okay ito. Yan. Reverse natin yung ating tester. Ayan. So, ibig sabihin okay ito mga kalikot. Check naman natin yung iba. Ayan. Okay rin to. So, ni-reverse natin. Ayan. So, ganun lang. Isa-isahin natin. Tapos ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung shorted. Reverse natin. Ayan, okay ito. Okay yung kabilang channel niya. Ayan. So dito lang sa isang channel yung may problema. Katulad nito, ayan o. Yan yung shorted na. Reverse natin. Ayan. So shorted na to. Yung apat dito sa kabilang channel, okay yung mga transistor niya. So ito, may problema rin to. May reading tayo na nare-reading oh. Pumapalo siya konti. Ibig sabihin shorted din yan mga kalikot. Yan. Hindi katulad yung mga buo. Reverse natin. So dapat ganyan oh. Kapag na-reverse natin, hindi pumapalo kahit konti. Ayun, may problema rin to. Kulang. Ayan, shorted na siya. Reverse natin. Yan, pumapalo pa rin. So, may problema rin yan. Sa isang channel niya lang yung may problema. Parang okay to isa. Ayan, may problema rin to. Kulang yung kanya. Palitan na lang natin to. Ayan. Check naman natin yung maliliit na transistor. Ito, wala na talaga to. Papalitan na talaga kasi 2 pin na lang yung natira. Ayan o. Shorted siya. Check natin tong isa. Ayan na, okay to mga kalikot. Ayan o. Reverse natin. 5 transistor lang yung good mga kalikot. Ayan. Tapos itong 3, ito yung nadali. Ayan, bali 4 na transistor, 3 malaki tapos yung maliit. Ayan, pumutok na rin. Tapos i-check pa natin yung mga resistor tapos tanggalin na rin natin. Sa mga resistor naman niya mga kalikot, dito sa side na to, buo lahat yung mga resistor. Dito naman sa kabilang channel may isang nag-change value na. So ito yung good na resistor. Yan, kita ba yung ating tester? Yan. Ayan o. So yan yung reading ng ating resistor. Kahit baliktaran yan. Yan. Tapos na-test natin lahat, puro ganun yung reading sa ating tester. So ito lang isa, nag-change value na. Ayan o. Ayan. So lahat na-test na natin. Tapos tanggalin natin yung mga ibang resistor na nasunog. So check pa natin yung mga iba. Itong fuse. Ayan, okay naman yung mga fuse nyo. Na-check natin dito mga kalikot, nadali rin pala yung 2 transistor na A940 at saka yung C2073. Shorted din siya. Yung katulad dito sa may kabilang channel na to. So itong dalawa, shorted din. Tapos dito guys, yung nasunog na ito, dito na lang tayo kukuha. Parehas lang ito. Yung resistor na to. Same lang sila ng value. Ganon rin dito guys, yon sa malapit sa relay. Yan, parehas lang sila niyan. Ito yung kukunin nating value, yung katabi niya. Tapos ito,
Same lang sila. Yung ito 1K ata yan. So yun lang yung papalitan natin. Marami-rami rin yung papalitan natin dito Tapos check ko na rin yung mga transistor na maliliit, tapos yung mga diode. Try din natin testerin to mga kalikot para makita nyo rin. Ito yung C2073 para makita nyo rin kung paano yung shorted nya. Yan. Ayan. So lahat pumalo. Reverse natin. Ayan lahat ng pin nya may reading or mababa yung kanyang palo. Ayan kahit balibalik ta rin natin yan. Yan, shorted yan. So ito namang E940, same lang din. Lahat ng pin nya shorted. Yan. So palitan rin natin to. Tapos yung mga resistor na sunog papalitan rin natin. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag nabilan na natin siya ng parts. The next day. Update tayo guys dito sa ginagawa nating Concert 502. Nakabili na tayo ng mga parts niya, yung mga nasunog. Bali lilinisan ko muna siya kasi inispray ng may-ari ng WD-40. So medyo ma-oily siya, kaya linisin ko muna siya and then kabit na natin to. Kaya lilinisan natin mga kalikot, ayan ma-oily siya, na-sprayan ng may-ari ng WD-40. Ayan So pati yung alikabok dumikit na rin dun sa oil or sa WD-40. A few moments later. Nalinisan na natin guys kahit yung board niya, tapos dito sa kanyang casing, ayan malinis na siya. Bali kabit na lang natin yung mga piyesa. Kung paano nyo tinanggal yung mga parts mga kalikot, doon nyo rin ibabalik. Tapos i-check nyo lagi guys yung mga number ng transistor na tinanggal natin. Mas maganda kapag i-videohan nyo siya or picturean, para pag kinabit natin alam nyo na kagad kung saan ilalagay yung mga number or parts na tinanggal natin. Ito na mga kalikot yung mga parts natin. Ito yung mga bagong bili to. Tapos ito yung mga may problema, mga shorted na to. So ito guys, ayan, check natin isa-isa yung mga bago. Ayan, hindi pumalo or hindi nag-reading yung ating tester. Baliktarin natin yung test prod. Ayan. So okay siya. Itong isa, baliktarin natin. Ayan. So hindi pumalo yung dalawang pin. Baliktarin natin. Pumalo. Ayan, so okay to. Tapos ito naman guys yung mga sira. Bali sorted na lahat. Ayan, pumalo. Ganun lang ang pag-test ng transistor gamit yung analog tester natin. So yung isa naman, ayan, reverse natin para makita nyo rin kung ano yung shorted at saka hindi. Ito hindi siya pumalo ng malaki, pero maliit lang yung palo niya, ibig sabihin shorted pa rin yan. Ayan, kung tataasan natin yung ohms ng ating tester times 100, ayan siya tataas rin yung reading niya. Yan. So kahit hindi natin hawakan, yan, minsan kasi kapag mataas yung ohms ng ating tester, nare-reading yung ating kamay, may kunting continuity. Yan. Ayan guys so shorted pa rin siya kahit konti lang yung palo niya. Tapos dito naman sa ating resistor na 0.25. Ayan, 0.25. 0.25 ohms. Ayan So konti lang yung kanya reading sa ating tester
Kapag dito sa bago, yan, malakas yung palo ng ating tester, oh. So ibig sabihin sira pa rin yun. So ito dapat ganito. Yung mga transistor naman natin na maliliit, testerin din natin para makita nyo rin yung shorted at saka hindi. Yan, testerin natin. Ayan, oh. Palo lahat siya. Yan, kahit baliktarin natin yung test prod. Ayan. So samantalang dito sa bago, yan, testerin rin natin. Ayan, hindi siya pumalo. Hindi siya pumalo. Baliktarin natin yung ating test prod. Pumalo siya. Pumalo. So ibig sabihin good yan. Bali isalpak ko na lang siya mga kalikot. So kung paano nyo siya tinanggal, ganun rin yung pagkabalik natin. Huwag yung pagbali-balik ta rin yung mga number ng transistor natin. Hindi bali itong mga resistor, pwede natin kahit baliktaran yan. Tapos linisin ko pala itong mga kalikot. Baguhin natin yung kanyang thermal paste. Medyo matigas na rin. Ayan, oh. Nagpa-powder na siya. So tanggalin ko muna lahat ng mga insulator niya. Ikabit muna natin yung kanyang heatsink para mas mabilis natin lagay mamaya yung mga transistor. Tapos linisin na rin natin yung insulator niya. Palitan natin ng bagong thermal paste. Iwasan nyo lang mga kalikot na maputol natin or mabasag. Mabilis kasi mabasag kapag ganitong insulator. Ikakabit na natin mga kalikot yung mga power transistor nya. Dito naman sa kanyang board, may nakalagay naman dyan kung hindi nyo siya na video or hindi nyo pinicturean bago tinanggal yung mga parts. May nakalagay naman dyan yung or may label siya dyan na nakalagay na kung saan yung number ng pyesa. Katulad nito mga kalikot, C5198. Yan, C5198 pa rin yung pangalawa. Yung pangatlo natin, yung A1941. A1941. So same pa rin dito sa kabila. May label naman dyan na kung ano yung number ng pyesa. Wag natin baliktarin yung mga number nila kasi baka lalong masira yung ating amplifier. Tapos pati yung malit na transistor na 9014, ikabit ko na rin dito. Siya nga pala mga kalikot, mas maganda at saka mas mabilis kapag ilagay muna natin itong kanyang insulator bago yung mga transistor. Bago natin ito ilagay mga kalikot, lagyan muna natin yung likod niya ng thermal paste. Yan. So konti lang yung ilagay natin, tapos ikakalat na lang natin. Example na lang natin mga kalikot. Tapos kailangan nakakabit na rin yung kanyang heatsink. Ilagay natin dito sa paglagyan natin ng transistor. Tapos mamaya yung likod ng mismong transistor natin, lagyan rin natin ng thermal paste. Isa-isahin natin na lagyan yan. A few moments later. Ayan, nalatag na natin lahat ng insulator. Lagay na natin yung mga transistor mga kalikot. Tapos ito mga kalikot, lagyan rin natin ng thermal paste yung pinakalikod ng transistor. Yan, bago natin i-screw. Yan, ganyan siya mga kalikot. Sunod-sunod lang natin nalagyan. Tapos ilagay na rin natin yung kanyang mga screw. Nakabit na natin mga kalikot yung mga power transistor nya. Tapos na-check na rin natin yung mga ibang parts, mga resistor, mga diode at saka mga fuse. Tapos yung mga malilit na transistor, so na-check na rin natin. Bali, nabuo na natin siya. Testing na lang natin mga kalikot. Plug na natin. Yan, power na natin siya. Pinadaan ko kasi siya sa ating pot switch. Yan. Para kapag umusok siya, ma-release kagad natin yung kanyang supply. Power na natin siya. On na natin.
Ayan guys, gumana na yung exhaust fan niya. Tapos tumunog na rin yung kanyang relay. Okay na siguro. Lagyan natin ng signal or audio. Off muna natin. Lagay muna natin yung kanyang speaker. Nilagyan na natin siya ng music. Try na natin kung may output na yung ating amplifier. Power na natin. Ayan guys, tumunog na siya. Check na lang natin yung kabilang channel kung may output siya. Tumunog naman yung right channel niya. So, ibig sabihin, okay na yung ating amplifier mga kalikot. So okay na lahat mga kalikot. Ayan o. Ito yung mga pinalitan natin. Maraming nadali. 3 power transistor. Tapos may 2 tayong medyo maliit na transistor. Bumigay rin, tapos mga resistor. So okay na lahat mga kalikot. Ayan o. Okay, pwede na natin ibigay sa may-ari itong amplifier mga kalikot. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa ating channel at saka gusto nyo yung mga video natin, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para update kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.